At bago tayo tumungo sa ating talakayan, syempre hingi muna tayo ng update mula sa BIR kay Commissioner June. Ipinag-utos niyo raw po ang pagsasagawa ng isang tax fraud audit sa mga kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ano po ba ang detalye nito? Well, yun, tama, no? Pinag-utos natin yung magsagawa ng tax fraud audit sa lahat ng contractors na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects na tinukoy ng ating Pangulo. Ang lahat ng BIR offices ay inatasan na magsagawa ng parallel audit sa mga kontratistang ito. Kung mapapatunayan na kulang o mali ang kanilang binayarang buwis, hindi sila i-issuean ng updated tax clearance. Ibig sabihin nito ay madi-disqualify sila sa susunod na mga government procurements at masususpindi din ang final settlement ng kanilang mga kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Para sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung mga requirements ng mga government contractors kaugnay ng pagbabayad ng tamang buwis? Base sa Revenue Regulations number 17-2024, lahat ng government contractors ay kinakailangan kumuha ng updated tax clearance mula sa BIR bago sila makakuha ng final settlement para sa kanilang kontrata. Ang clearance na ito ay nagpapatunay na wala silang utang sa buwis at naihain at nabayaran na nila ang lahat ng kaukulang buwis. Iba pa ito sa initial tax clearance na kinakailangan naman ito sa eligibility phase ng procurement, sa updated clearance bago ang final settlement. So, masinsinan ang pag-verify ng BIR kung talagang compliant ang contractor sa lahat ng tax obligations. Ano po yung mangyayari o susunod na aksyon ng BIR sakaling mapatunayan naman na ang isang contractor po ay may kakulangan sa requirements o hindi tama yung binayad na buwis? Kung mapapatunayan ng BIR na may contractor na hindi tama ang pagbabayad ng buwis o may kakulangan sa requirements, malinaw po yung aming magiging aksyon. Unang-una ay yung sisingilin natin yung kanilang mga deficiency taxes dahil may kulang sa pagbabayad ng buwis. At hindi sila rin makakakuha ng updated tax clearance. Pangalawa dyan, madi-disqualify rin sila sa mga susunod na government procurements at masususpindi rin ang final settlement ng kanilang mga existing contracts sa gobyerno. At kung kinakailangan na maglalagay tayo ng tax lien sa mga kontrata para masigurado na maprotektahan ang pondo ng bayad. Dagdag pa rito, kung may matibay na ebidensya na sadyang pandaraya o hindi pagbabayad ng tamang buwis, maaari silang kasuhan ng tax evasion. Ito ay hindi lang simpleng administrative process lang. Ang layunin nito ay tiyakin na lahat ng kumikita mula sa proyektong pinondohan ng buwis ng taong bayan ay nagbabayad din ng tamang buwis. Ano naman po ang hakbang, Commissioner ng BIR, kaugnay ng mga ghost flood control projects, yung mga nabayaran na ng gobyerno, na i-report na completed na, pero sa verification, wala naman palang ginawang kahit anong proyekto? Yan, kung makakakuha tayo ng official na certification mula sa kaukulang ahensya ng gobyerno na nagsasabing ghost project ang isang flood control project, ay mag-i-issue tayo agad ng deficiency tax assessment laban sa contractor na ito. Hindi kasi maaaring i-claim bilang deductible expense ang isang proyektong hindi naman talaga ginawa. Sabi nga, no project means no deductible expense. Kaya kapag ghost project ito, tatanggalin namin lahat ng kaukulang gastos o claims at mananagot ang contractor sa tamang buwis dahil ultimately yung kanilang taxable income yung gross na dahil binayaran sila dyan at wala naman silang ginastos. Ipinag-utos din po ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. yung pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno kung saan kabilang ang BIR sa inatasan na magsagawa ng parallel investigation. Ano po ang magiging hakbang ng BIR ukol dito? Well, malawak ang magiging role ng BIR dito sa lifestyle checks. Bukod sa ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. So ngayon, titingnan din natin dahil nga sa direktiba ng ating mahal na Pangulo ay titingnan din natin yung sa mga government officials. So titingnan natin kung saan din nahantong ito dahil lalawak ng lalawak ang magiging investigasyon ng BIR. Ang layunin lang naman dyan makita kung tugma ba ang kanilang mga assets doon sa mga binayad nilang buwis.
Sa ibang usapin, Commissioner June, ano naman po yung detalye kaugnay sa panibagong tax evasion case na inihain ng Bureau laban sa illicit vape retailers o sellers? Ano yung mga reklamo po na inihain ng ahensya? Noong nakaraang linggo, no, itong August 20, nagsampa tayo ng 75 tax evasion cases laban dito sa mga illegal na nagbebenta ng vape products. Ang mga reklamo ay kinakabilangan na ito yung mga final natin, yung willful failure to pay taxes or tax evasion, illegal possession or removal of excisable articles without payment of excise tax, and failure to file excise tax returns. Isinimpa ang mga kaso sabay-sabay ng mga revenue regions mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bilang yan bahagi ng ating nationwide crackdown laban sa illicit vape trade dahil marami pa rin at laganap pa rin ang mga tindahan ng mga nagbebenta ng mga illegal na vape na walang tax stamps at hindi bayad ang excise tax. Nasa magkano po ba yung tax liability ng mga kinasuhan ninyo? Ang kabuuang tax liability ng mga nakasuhan ay nasa mga 711 million pesos. Ito po, no, nalagpasan ng BIR yung target collection noong buwan ng Hunyo at sa first semester ng taon. Ano po yung detalye nito at saan po ba natin maa-attribute itong accomplishment na ito? Tama po, no, para sa buwan ng Hunyo 2025 or lumampas ang BIR sa target ng 2.85% o katumbas ng around 5.5 billion pesos. Umabot sa around 200 billion ang ating nakolekta para sa buwan ng Hunyo. Mas mataas ito ng 16.25% o 28 billion pesos kumpara nung nakaraang taon. Sa kabuuan naman ng unang anim na buwan ng 2025, nakakolekta tayo ng around 1.5 trillion pesos na mas mataas ng 4.5 billion pesos kaysa dun sa target para sa first semester. Ang koleksyon na ito ay mas mataas din ng 14.11% o 192 billion pesos kumpara sa parehong panahon noong last year, noong 2024. Ang nakikita natin na dahilan sa tagumpay na ito ay yung kombinasyon ng mas pinigting na tax administration, masusing enforcement laban sa mga tax evaders at katulad ng mga laban sa paggamit at pagbenta ng ghost receipts at ang epekto ng mga bagong reforma sa buwis gaya ng Create More Act. Lahat ng ito ay nagpalawak sa ating revenue base at nagpatatag ng ating koleksyon. Ano pa po ba ang mga hakbang ng BIR Commissioner para mapanatili ang pagkamit o malampasan pa ang target collection ng ahensya? Well, hindi tayo titigil sa pagpapatupad ng mga reforma at initiatives para matiyak na makamit at malampasan pa natin ang taunang target na 3.232 trillion pesos. Patuloy natin palalakasin, of course, yung ating 4 pillars of good governance, yung fearless enforcement natin, excellent taxpayer service, digitalization, and of course, integrity and professionalism of the institution and employees. Ibig sabihin nito, tuloy-tuloy ang ating crackdown laban sa tax evasion at illicit trade. Pagpapalawak ng digital platforms para mas maging madali at maginhawa ang pagbabayad ng buwis at pagpapalakas ng integridad at professionalism ng ating hanay. Bukod dito, ang pagpapatupad ng mga bagong batas sa buwis ay inaasahan natin magbibigay ng dagdag na kita at mas malapit na ang pakikipagtulungan natin sa ibang ahensya ng gobyerno ay of course makakatulong yan para matiyak ang mas malawak at mas maayos na compliance ng mga taxpayers. Sa madaling salita, tuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho, hindi lang para makamit ang target, kundi para malampasan pa ito at masiguradong matatag ang pondo para sa mga programa ng pamahalaan. Maraming salamat, Commissioner, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula sa Bureau of Internal Revenue.